Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan namin makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, naririnig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping child abused by teacher, dito sa Hukumang Pantahanan! Aston! Ano ba? Kanina ka pa ba ingay dyan? Hayaan mo na yung anak mo, Linda. Sinasamantala lang naman niya ang paglalaro, lalo na't bukas na ang unang araw ng pasukan. Hindi ka ba na-excite kasi papasok na sa school ang anak natin? Siyempre na-excite. Ay nako, parang kailan lang ano? Baby pa yung anak natin. Bukas papasok na siya sa kinder. Ay, ang bilis ng panahon. Pagkatapos, hindi natin namamalayan na magbibinata ng kaisa-isa nating anak. At hindi magtatagal, bubuo na rin siya ng kanyang sariling pamilya. Sana maabutan pa natin yun, Esther. O syempre naman, maabutan natin na magkaroon tayo ng apo. Sa totoo lang, akala ko noon, hindi na tayo bibiyayaan ng anak. Pero mabait ang Diyos. Kahit na halos 20 years tayo naghintay, ibinigay naman sa atin ng Diyos ang pinaka-cute na anak. Worth it ang ating paghihintay. Pero Nestor, nag-aalala pa rin ako sa pagpasok niya sa school. Uy, bakit ka naman mag-aalala? Siyempre, baka ma-aksidente yung anak natin habang nasa eskwelahan. O awayin ang kanyang mga kaklase. Tapos wala tayo para sakluluhan ang anak natin. Ay, Linda, ano ka ba? Walang mangyayaring masama kay Aston sa school. Safe ang anak natin doon. Hindi siya pababayaan na magiging teacher. Sana naman maging maayos ang pagpasok ni Aston sa eskwelahan, no? At sana, mabait yung magiging teacher niya. Bobby! Ano? Bobby! Huwag ka matakot, anak. Oh, tingnan mo yung mga bata. Hindi naman sila natatakot pumasok sa school. Bobby! Oh, kita mo ba yon? Excited pa sila. Iiwan niyo ako eh. Saglit lang naman kitang iiwan. Pero bago mag-uwian, babalik ulit ako na school para sunduin ka. At saka palagay ko naman mabait ang magiging teacher mo. Bali siya magiging second nanay mo pag nahandito ka sa school. Ayoko po. Gusto ko kaya lang mami ko. Ay nako, Aston, naiintindihan kita. Alam ko may takot pa sa dibdib mo dahil first time mong papasok sa school. Pero sa paglipas ng mga araw, alam ko masasanay ka din at magugustuhan mo nung pumasok sa school. At saka ayaw mo nun. Makakakilala ka ng mga bagong kaibigan at kalaro. Talaga po? Oo, anak. At saka kapag papasok ka sa school, ipaghahanda kita palagi ng mga masasarap na pagkain babaunin mo. O katulad ngayon. Fried chicken? At saka yung favorite kong mac and cheese. Oy, uubusin mo yung baon mong pagkain, ha? Po! And don't worry, bukas naman, ipagbe-bake naman kita ng cupcake. Yay! Excited na ako pumasok! Good morning! Oh, good morning po. Dito po ba yung section sa pagita? Oh, yes! At ako po ang advisor ng section na ito.
Ito nga pala ang anak ko, si Aston de la Cruz. Nakalista po siya sa section na ito. Ganun ba? O sige, Mami, papasukin mo na siya sa loob. Ayoko po, Mami. Natatakot ako. Ayoko sa kanya. Ma'am, pasensya na po kayo. It's okay. Naiintindihan ko naman. Sanay na ako sa mga batang ganyan. But don't worry. Babantayan at aalagaan ko mabuti ang anak nyo habang nandito sa eskwelahan. Salamat po, ma'am. Aston, Mami. narinig mo yun. Mabait ang teacher mo. Ashton? Sumama ka na sa kanya, ha? Huwag kang matakot. Always remember, love ka ni Teacher Rebecca. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Classmate! Papasok na si Teacher Rebecca. Huwag kayong maingay. Hoy! Ano yan? Umalis lang ako saglit. Nag-iingay na kayo? Ha? Sino? Sinong pasimuno ng ingay sa klase ko habang wala ako, ha? Ano? Oy! Hoy! Ako yun, oh. Hindi lang ako yung maingay. Ashton? Halika nga dito. Halika. Diba? Kabilin-bilinan ko. Ayoko nang maingay sa klase ko. Teacher. Bakit na hirap kang sundin yon? Di lang naman po ako maingay. Kahit na, ikaw yung may pinakamalakas ang boses. Sorry po. Hindi ko tatanggapin ang sorry mo. Kailangan matuto ka ng leksyon. Teacher! Huwag! Huwag po, teacher. Halika. Nakita mo to, ha? Teacher. Itong stainless na ruler na hawak ko, ha? Pinapalo ko ito sa mga batang salbahe. Teacher. Tulad mo! Halika. Ah. Ilatag mo ang mga kamay mo dito sa teacher's table. Po, Now! teacher, please. Ayoko po. Ang sabi ko, ilatag mo ang mga kamay mo sa teacher's table. Isa! Yan! Dalawa! Ayoko po. Hindi mo talaga ilalotag, ha? Ayoko. Ba ilalotag? Teacher! Masakit! Pipinutin kita hanggat hindi mo inilalapag ang kamay mo sa teacher's table. Ay, Ano? ito na po. Ayoko. Ayan, ha? Iyan. Iyan pa. Isa pa. Yan ang bagay sa'yo. Yan ang napapala ng mga salbaying estudyante. Kaya. Gusto niyong tumulad kay Ashton? Ha? Gusto niyo? Ha? Good. Sige na, Ashton. Bumalik ka na doon sa upuan mo. Kayong mga bata, wag kayong magsusumbong sa mga magulang niyo. Dahil kapag pumunta ang mga magulang niyo at sinita ko sa pagdidisiplina ko sa inyo, ha? Hindi lang palo ang aabutin niyo sa akin. Nagkakaliwanagan ba tayo? Teacher! Nestor, may napapansin ka bang kakaiba kay Aston? Wala naman. Bukod sa tahimik lang ang anak natin at palaging nakahiga sa kanyang kama pagkatapos mag-aral. Para may problema anak natin, Hindi kaya mayroong bumubuli sa kanya doon? Eh, paano namang mabubuli si Aston Laking bulas ng anak natin. Pero ayaw mo, sige. Kausapin natin siya. Liga. Aston, anak? Gising ka pa ba? Anak? Aston? Po, Daddy. Kakausapin ka namin ng mama mo. Anak, halika. Umupo ka dito, ha? Kasi,
Napapansin namin ng daddy mo na palagi ka matamlay pagkagaling mo sa school. May problema ka ba, anak? Wala naman po. Sigurado ka? Opo. Wala bang umaaway sa iyong classmate mo? Wala po. O baka naman pinagagalitan ka ng teacher mo. Uy, ano? Bakit hindi ka sumasagot? Hindi po. Mabait po sa amin si Teacher Rebecca. Kung ganun bakit ka matamlay? Nahihirapan ka ba sa mga pinag-aaralan nyo? Opo. Huwag ka mag-alala, anak. Tutulungan ka namin ng daddy mo at kapag nandito ka sa bahay, kami ang tutor mo. Teka nga sandali. Patingin nga ng mga kabaybo. Bakit, Astor? Linda, hindi mo ba nakita to nung sinundo mo siya kanina sa school? Ay, anak? Oo nga, bakit ganyan ang mga kamay mo? Parang pinalo? Anak, ano bang nangyari? Magtapat ka sa amin ng mago. Wala po. Wala po. Anong wala? Tingnan mo yung mga kabaybo. Parang may mga latay. Sinong gumawa niyan sa'yo? Daddy, si Teacher Rebecca po. Ano? Pero, bakit naman niya ginawa yun sa'yo? Pinagalitan niya kasi ko. Kasi daw po maingay ako tsaka malikot. Kaya, pinalo niya ako ng ruler na bakal sa kamay. Lintik na teacher yan. Hindi niya pwedeng pagmalupitan ang anak natin. Bukas na bukas din. Pupunta ako sa school mo. Haharapin namin yung teacher mo. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Umanda sa akin yung teacher ni Aston. Hindi niya pwedeng saktan lang ang anak natin. Pero, Nestor, kailangan pa rin natin maghunos dili. May pinag-aralan tayo at professional ang ating haharapin. Walang professional sa akin. Dahil yung ginawa niya sa anak natin, napaka-unprofessional. Sige, tama na. Nandito na tayo sa classroom ni Aston. Good morning po. Ay, good morning po. Sino po sila? Kami yung parents ni Aston. Si Teacher Rebecca. Saan ba namin siya pwede makausap? Nasa meeting kasi mga senior teachers. By the way, I'm Teacher Raymond. Substitute teacher ng mga bata for today. Ano po bang may paglilingkod ko sa inyo, parents? Ay, sir, ito po kasing anak namin si Aston. Sinakta ni Teacher Rebecca. Nagsumbong sa amin ng bata na pinalo daw siya ng bakal na ruler sa kamay. Oh my God, talaga po. Ganito ba talaga mga teacher dito? Nananakit ng mga estudyante? Naku po, sir. Hindi po namin tinotolerate ang pananakit ng guro sa estudyante. Lalo na yung mga nasa kindergarten. On behalf of the school, ako na po ang humihingi sa inyo ng sorry. Kailangan namin makausap yung teacher na yan para matigil na yung pananakit niya sa mga bata. Huwag po kayong mag-alala, sir. Sasamahan ko po kayo sa office of the principal para formal kayong makapagsampa ng reklamo sa aming co-teacher. Mr. and Mrs. De La Cruz, hindi po namin tinotolerate ang ganitong klaseng capital punishment sa mga estudyante namin, lalo na sa kindergarten. Sir, eto na po si Teacher Rebecca. Ano po bang problema, Sir Villapando? Pinatawag kita, Mrs. Tangonan, para i-inform ka na mayroong mga magulang ang gustong magsampa ng reklamo tungkol sa ginawa mo raw na pananakit sa kanilang anak. Teacher Rebecca, nagsumbong sa amin ni Mrs. si Aston na pinalo niyo daw siya ng ruler na bakal sa kamay. Yun, sir. Ruler. Ayun, hanggang ngayon, natutrauma pa rin yung anak namin. Ayaw pumasok ng school, natatakot sa inyo. Dinidisiplina ko lang po ang inyong anak, Mr. De La Cruz. Okay lang ho sa amin na disiplinahin niyo ang aming anak.
Pero huwag naman sana sa paraan ng pananakit, pananakot. Ang sabi pa ho ng anak namin, tinakot mo daw siya na papaluin kapag nagsumbong siya sa amin. Hindi namin kinukonsente ang anak namin. Kapag mali ang anak namin, pinapagalitan at dinidisiplina namin. Pero bilang isang guro ng kindergarten, huwag mo naman sanang takutin at abusuhin ang anak namin. Actually, hindi lang si Aston ang nakaranas ng pagmamalupit mo sa mga estudyante. Lahat ng nasa klase mo at hindi lang isa, kundi maraming beses mo nang pinapalo at tinatakot ang mga estudyante. Well, I'm sorry, Mr. and Mrs. De La Cruz, pero sa tingin ko, walang masama sa ginagawa ko. Kaya umaabuso mga kabataan ngayon dahil hinahayaan natin sila sa kanilang mga ugali. Iyon ang paraan ko ng pagdidisiplina. Kung ganoon, dapat pala sa correctional ka nagtatrabaho. Hindi bilang teacher ng kindergarten. Mr. Villapanto, itutuloy namin ang reklamo sa teacher na ito. At hindi namin ipagkakatiwala ang seguridad ng kaisa-isa naming anak sa isang gurong tulad niya. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping child abuse by teacher. Mabigat po ang maaaring maging pananagutan sa batas ni Teacher Rebecca dahil sa pisikal na pang-aabuso niya sa batang si Ashton, sakaling ituloy ni Linda at Nestor ang kaso. Ayon po sa Article 233 ng Family Code, ang taong may substitute parental authority ay may authority sa bata na para bang sa magulang. Dahil dito, ang mga guro kapag nasa kanilang poder ang mga bata ay nagkakaroon ng pansamantalang parental authority bilang kahalili ng mga magulang. Bahagi po ng substitute parental authority ang pagdidisiplina. Ito po yung tinatawag na loco parentis. Gayunman, may restriction pong nakasaad sa batas pagdating sa pagdidisiplina. Ayon po sa Article 233 ng Family Code, in no case shall the school administrator, teacher, or individual engaged in child care exercising special parental authority inflict corporal punishment upon the child. Mahigpit pong ipinagbabawal ang corporal punishment. Bawal po ang pananakit sa bata. Ang pagbabawal pong ito ay nakikita din sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Sa nasabing batas, itinuturing na child abuse ang mga sumusunod. Una, psychological at physical na pang-aabuso, pagpapabaya, kalupitan, pati na din ang sexual na pang-aabuso at emosyonal na pagmamaltrato. Pangalawa, anumang gawain o salita na maaaring makapagpababa o nang mamaliit sa kakayanan o pagkatao ng bata. Pangatlo, hindi makatwirang pagkakait sa kanyang mga pangunahing pangangailangan para mabuhay tulad po ng pagkain at tirahan. At pang-apat, ang hindi pagbibigay agad ng medikal na atensyon sa isang nasugatang bata at kung ito ay nakaapekto sa kanyang development o kaya naman ay nagresulta sa disability o kamatayan. Ang insidente po ng child abuse ay hindi kailangang habitual o palagian para maging punishable. Sa kasong Rosales versus People of the Philippines, si Rosales po ay isang grade 1 teacher na sinaktan ng kanyang estudyante nang mabangga siya habang natutulog sa classroom. Abay hinatulan pong makulong si teacher ng indeterminate penalty of 4 years, 9 months and 11 days of prison correctional as minimum hanggang 7 years, 4 months and 1 day of prison mayor as maximum at pinagbayad din ng 20,000 pesos bilang moral damages, 20,000 pesos bilang exemplary damages at 20,000 pesos bilang temporate damages plus interest na 6% per annum hanggat hindi nababayaran ang danyos. Pinasasagot din po sa kanya ang mga nagastos ng magulang ng bata sa paghabla. Kaya naman going back sa kaso ni Teacher Rebecca na tampok natin ngayon, malamang po na matulad din siya kay Teacher Rosales. Ang ginawa po ni Teacher Rebecca ay physical abuse. Gayon din, ang pamamahiya at pananakot sa bata lalo pat sa harap ng kanyang mga kaklase ay obviously nagdulot ng emotional trauma kay Ashton na makikita naman sa kanyang pananahimik at palagian na lang paghiga at pagkukulong sa kwarto, gayong dati naman siyang makulit at masayahing bata. Sa Section 10 ng RA 7610,
Pinarurusahan po ng pagkakulong ng prisyon mayor in its minimum period, katumbas ng pagkakulong mula 6 years and 1 day hanggang 8 years ang ganitong uri ng child abuse. Iba pang usapin ng damages at syempre, pagkakatanggal kay Rebecca sa eskwelahan at revocation ng kanyang lisensya bilang guro sakaling i-pursue nila Linda at Nestor ang kaso. Kaya paalala po sa mga guro o kung sino mang nangangalaga o kahit nakakasalamuha lang ng mga bata, habaan po ang pasensya at maging mahinahon sa pakikipag-usap sa mga bata. At yan po ang hukumang pagtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat, Atty. Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Maynard Landicho Jr. at Phil Cruz. Naglapat ng tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Creative consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin. Hukumang Pantahanan!